Yes. Okay. Ano kaya aking gagawin? May pinapagawang kasing proyekto sa amin at kailangan kong malaman ang tungkol ni Andres Bonifacio at ang KKK. Saan kaya ako masisimula? Yan! Nandyan lang pala. Madali lang hanapin. Magsisimula na ako. Sa ilalim ng mapangaping pamumuno ng Kastila, isang kilusan ang isinilang. Isang kilusan na magpapabago ng takbo ng kasaysayang Pilipinas. Sa pusong rebelasyong ito, isang lalaking nagngangalang Andres Bonifacio na ang tapang at determinasyon ang nag-udyok sa kanya upang itatag ang katipunan. Isang lihim na samahan na nagkakaisa na sa pangarap ng isang malaya at egyubente bansa. Federado ni Jose Rizal at napagdurusa ng mga Pilipino. Ang katipunan ay isang simbolo ng pag-asa at paglaban na nagpagsimula na isang kilusan na sa huli ay maghahatid ng pagkakikibaka para sa kalayaan. Dr. Rizal. Ang inyong dalawang nobela ay naging inspirasyon sa libo-libo. Pero bakit hindi nagtagumpay ang Armadang Revolusyon? Dahil ang baril ay hindi daan tungo sa kalayaan, Andres. Kailangan nating aramasan ang ating sarili, hindi lamang sa isip, kundi pati na rin sa ating puso. Dapat nating bawiin ang mga bagay na inagaw sa atin ng mga Kastila. Masamang balita, Andres. Nalaman ng mga Kastila ang La Liga Pilipina. Naaresto si Rizal. Nakahanda na mga kasama natin. Tatakas ka namin dito. Kung lalabas ako dito, hindi sa pamamagitan ng pagtakas. Hindi ito ang panahon para sundin ang mga batas. Ang mga Kastila hindi binigyan tayo ng ating mga karapatan. Andres, kung ganito ang paraan ng pag-iisip ng ating mga kababayan, pagkakagulo, daang-daang dugo ang aagos. Katawan ko lamang ang nakakulong ng mga riyas na ito. Hindi kayang pigilan ang diwang para sa ating ipinaglalaban. Andres na, Andres. At doon, itinatag ang katipunan bilang isang lihim ng samahan upang labanan ang paniniin ng mga Kastila at ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas.
sa pamumuno ni Andres Bonifacio, nagkaisa ang mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Nagbigay ng pag-asa at nagpagsimula ng revolusyon laban sa kolonyal ng pananakop. Bagamat halos 3 taon silang naghirap na pagtitipon ng mga tagasunod, nanatili silang matatag at patunay na lumalaban para sa kalayaan ng bayan. 3 taon na tayo na nakakalap ng mga miyembro. Subalit, hanggang ngayon, para bang nabubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Natatakot ang mga Kastila sa mga puso at isipan ng ating mga kababayan. At hindi ito madaling baguhin. Patuloy silang matatakot. Ang bansang ito ay malulubog sa kahirapan at kawalan ng katarungan. Ngunit, hindi tayo matatakot sa mga Kastila dahil hindi pa tapos ang revolusyon bago ako mamamatay sa kanilang mga kamay. Dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Ngayon, kasama ka na sa amin. Ang nais mong itawag sa inyo? Magdalo. Malagay ang pagdating sa Katipunan, magdalo. Basahin para sa ating kalayaan. Sa gitna ng pakikibaka ng Katipunan, isang matatag na lider na nakikikayat sa revolusyon dahil sa kanyang hindi matitinag na hangarin na makita ang Pilipinas na malaya mula sa pamumuno ng mga Kastila. Sumali si Emilio Aguinaldo sa Katipunan upang magbigay diin sa panawagan para sa aksyon. Isang pangako na lalaban para sa kalayaan. Ngunit hindi inaasahan ni Andres Bonifacio kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mga Indio! Mga Inyong ito! Alamin kung sino ang nagsisimula na ito. Hanapin niyo sila. Opo, Praile. Mga irehe. Habang lumalaki ang bilang ng mga kasapi ng Katipunan, tumitindi rin ang pagdududa ng mga Kastila sa bagong grupong nabuo. Nang malaman nila ang tungkol sa kanilang pag-iral, nagalit sila. Pinunteriya nila ang leader ng Katipunan na nagdulot ng matinding pagdurusa ng mga Pilipino mula sa galit ng mga Kastila. Soldados! Atrapas esos dos! Rapido! Tumigil kayo! Tigil! Huwag makaisanin! Wag! Huwag kang malikot! Wag! Ronaldo! Huwag kang malikot! Ano ang nagawa ko? Hindi ko alam sa aking mga ginagawa. Maawa kayo! Wala siyang nagawa! Wag! Sabihin mo na! Sabihin mo na!
Umamin ka! Wala ka bang masasagot, ha? Kung ganon, sa mga tag dito, huwag ninyong tularan siya, yung ireyan! Ganon, ha? Andres. Sabihin mo sa mga pinuno ng konseho, ipatawag sa lahat sa akin ngayon din. Napakamarami na ang mga biktima sa Espanyol at marami ang mamamatay kung hindi natin titigilin ang kanilang pag-uubuso. Bilang araw mula ngayon, sisimulan natin ang revolusyon. Ilabas nyo ang inyong sidula. Pagmasdan nyo ang munting papel na nagpapailipin natin lahat. Katipunan, lalaban tayo hanggang sa uli at hindi tayo magpapalupig. Tayo ay magtatangubay dahil tayo ay mga anak ng ating bayan. Tayo ay may karapatan sa ating bayan. Punitin ang sidula. Buhay ang katipunan. Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon. Mabuhay! 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 Kaya nangyari ang revolusyon sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Hindi naging madali ang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Habang nagpapatuloy sila, hindi maganda ang kanilang reputasyon at may pagdududa sa pamumuno ni Andres Bonifacio at sa isang tao ang nag-iisip na palitan ang revolusyon. Hindi maganda ang kanilang reputasyon. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio na pamunuan ng revolusyon. Kailangan natin ng bagong literato. Tama, magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Hindi maaring basta hawakan lang ang posisyon na ito nang hindi natatapos ang mga obligasyon. Andres, alam mo ba na ikaw hindi pa natatapos ang pag-aaral? Paano nga ba magiging leader ang isang tao na walang formal na edukasyon? Tiruna! Huwag, Andres! Malinaw ang ating kausapan. Naggagalang ang mga resulta sa halalan ng ito. Pero kayo pa rin ang sumira ng usapan. Bilang pinuno ang katipunan, pinabawalan bisa ka ang halalang ito? Hindi ako ang kalaban. Hindi nakikipagtulungan sa atin si Bonifacio. Tiyak na magiging hadlang sila sa ating mga plano. Lalo na at nasa kanila ang katipunan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio, magkakaroon tayo ng mga kalaban sa katipunan. Dakpin si Andres Bonifacio sa pagbabalaklaban sa gobyerno at iginiit ang sariling pamumuno. Ano to? Ah!
Nasaan ako? Huwag niyo kong patayin, patilikod! Ihandog ang buhay. Ihangad ang buong pag-ibig. Hanggang sa ang dugo ay ubusin. Ipagtanggol ang buhay. Magliit ito. Ngunit ito ay kapalaran at tunay na nilalang. Matapos arestuhin si Andres Bonifacio, siya ay nasa ilalim ng paglilitis, kung saan siya ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Sa kabila ng pagmalupit na pagkamatay ni Andres Bonifacio, ang kanyang sakripisyo at tapang ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang patuloy na ipaglaban ang kalayaan. Ang katipunan na kanya itinatag ay nagsilbing mahalagang pwersa sa nabunsog sa malawak na kanlusan para sa kalayaan. Bagamat siya'y pumanaw, ang diwa ng kanyang pakikibaka ay nanatiling buhay at nagbigay daan sa Pilipinas. Hay, salamat. Natapos na din. Ganun pala ang nangyari ni Andres Bonifacio, kaya siya ay naging bayani. Sana kapulutan natin ito ng aral. Sige nga, magsisimula na ako sa aking taktang aralin.